Bago po tayo dumako sa pangangaral ni Pastor George, ay basahin po na natin ang pagbabasihan ng kanyang pangangaral. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Genesis 22, verse 1 to 22. Ulitin ko po, Genesis 22, verse 1 to 22. Sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, Ama ko, at kanyang sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? At sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin, at sila'y umalis na magkasama. Verse 9, at sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong saktan ng bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya at na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ito ay ipagkakaloob. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham at sinabi niya, Sumusumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Kaya't bumalik si Abraham sa kanyang mga batang tauhan at sila'y tumayo at sama-samang nagtungo sa Beerseba at nanirahan si Abraham sa Beerseba. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ibinalita kay Abraham, si Milka ay nagkaroon din ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid. Si Uz ang kanyang panganay, si Bas ang kanyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram. Verse 22, si Chesed, Haso, Pildas, Jitlaf, at si Betuel. Ito po ang salita ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor George. Salamat.
Maraming salamat, Eko, sa pagbasa mo sa ating passage sa hapong ito. Tulad ng ating nakagawian, tuwing tayo po ay merong Lord's Supper, ang paksa na tinatalakay natin ay may kaugnayan sa ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Kaya pinamagatan ko ang ating pong pag-aaral ngayon na sacrificial provision. Now, hindi lingid sa atin na merong bangayan sa politika na nangyayari dito sa ating bansa. At para sa mga naririto na ang edad ay tulad ng aking edad at mas higit pa o mas matanda pa sa akin, ay siguradong sasabihin natin na ito ay hindi naman bago. Ito ay matagal nang nangyayari noon pa na ang politika ay laging merong bangayan, merong awayan at merong mga problema na nakikita tayo sa ating lipunan. Politics is often described as dirty game, and as many political analysts observe, it is rare to find politicians willing to sacrifice their careers for the common good. Bihira tayong makakita ng ganyan na mga politikong isasakripisyo nila ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga hangarin sa buhay para sa common good. Now, considering this ongoing unrest, bilang mga Kristiyano, ang ating pangunahing hangarin, dahil tayo ang ating pangunahing hangarin ay luwalhatiin ng Diyos at i-advance ang simulain ni Kristo, dapat ang maging unang hakbang o ang unang attitude na makikita sa atin ay panalangin. We should found our knees in prayer, asking God to bless us with peace. Na sa kabila ng ganitong pangyayari na ang ebanghelyo ay maipagpatuloy na maipangaral, ang kalayaan ay patuloy na ma-enjoy nating lahat upang tayo'y makasamba na walang anumang paniniil mula sa mga may kapangyarihan at makasamba at makapagpahayag ng kanyang salita ng may kalayaan sa maraming tao sa ating bayan. But speaking of sacrifice, brethren, nothing is more significant in the Bible than the sacrifice of the Lord Jesus Christ. The ultimate sacrifice. However, another profound example of sacrifice before Christ is none other than the sacrifice that Abraham did, ang ginawa ni Abraham. Kung papaanong sinunod niya ang utos ng Diyos na ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Isang mahirap na pagsunod itong kanyang ginawa. Alam niya na sa kanyang pagsunod ito'y nangangahulugan ng isang masakit na karanasan at pagkawala o kamatayan ng kanyang nag-iisang anak. At kaya nga, we cannot help but view this event beyond its original significance of Abraham's obedience and the test that he endured as bearing parallels, merong kaugnayan sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng kanyang ialay ang kanyang sarili para sa atin. Now, dito sa kwentong ito na napaka-pamilyar sa ating lahat, at maaring may maraming pagkakataon na sa nakaraan ay nakapakinig na tayo ng mga pangangaral patungkol sa kwentong ito ni Abraham, makikita natin yung sublime simplicity. Napakasimple ng takbo ng narrative, yung takbo ng kwento. 3 beses mayroon tayong mababasang tinig mula sa iba't ibang lugar. Una, ang tinig ng Diyos na nagdidemand kay Abraham na ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Yan ang makikita natin sa verses 1 and 2. Pangalawang tinig ay ang tinig mismo ni Isaac na nagtatanong sa kanyang ama na si Abraham sa verse 7. Saan ang ihahandog na kordero? Narito na ang apoy, narito na ang mga kahoy, pero nasaan ang ihahandog na kordero? Yan tinig ni Isaac. At ang pangatlo ay ang tinig ng anghel ng Panginoon. Verse 11, 12, 15 to 18, na nag-provide ng solusyon doon sa demand ng Diyos at doon sa tanong mismo ni Isaac
kung nasaan ang ihahandog. So dito, titingnan natin tong kwentong ito. Siguro sasagutin natin ang mga tanong na bakit kinakailangang i-demand ng Diyos ang buhay ni Isaac to such a cruel sacrifice. Bakit kinakailangang ihandog ang nag-iisang anak ni Abraham na mismo ang Diyos ang nagbigay sa kanya? Ano ang layunin ng pangyayaring ito? Ano ang mga aral at mga insight na pwede nating makuha mula sa katangian ng Diyos sa pangyayaring ito? Papaano natin iuugnay ang kwentong ito sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus para sa kanyang mga tao? Ito yung mga tanong na we aim to explore as we revisit this familiar yet powerful story. And the message that I want to highlight this afternoon is this: God's greatest provision is the sacrificial offering for our salvation. Ang pinakadakila na provisyon na ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan, sa sinuman, ay ang sakripisyo ng paghahandog para sa ating kaligtasan. I have 3 headings. First, let's look at the sacrifice portrayed, the submission presented, and then the substitute offered or provided. The substitute provided. So first of all, the sacrifice portrayed, ang pagsasalarawan ng sakripisyo. Mapapansin natin dito na yung demand ng Diyos kay Abraham, alam natin at madalas na nating naririnig, it was a profound test of his faith. Ito'y para subukin ang pananampalataya niya. At isang bagay na nakaka-intriga, so mga nagbabasa ng, nag-iintriga pala, no? Hindi entrega, iba yung entrega. Nakaka-intriga, o very intriguing, dito sa kwentong ito, kung alam natin, yung original na rendition ng Hebrew word dito, sa observation ng isang Old Testament scholar na si Gordon Wenham, sa kanyang commentary sa Book of Genesis, sabi niya, yung unang 10 talata ng Genesis chapter 22, nakaka-surprise na hindi ginamit yung personal and covenant name ng Diyos doon. Mababasa natin yung salitang God, God. Pero alam niyo ba na yung ginamit na God doon ay hindi, sa wikang Hebreo, hindi Yahweh. Hindi yung pangalang Yahweh. Isang personal at isang covenant name. Isang pangalang ng pakikipagtipan. So yan ang pangalan ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa bayan ng Israel. Ang pangalang Yahweh. Kundi ang ginamit ay Elohim. From verses 1 to 10. At yung pangalang Elohim ay nagbibigay diin hindi sa covenant ng Diyos sa bayan ng Israel, hindi sa covenant ng Diyos sa kanyang mga tao, kundi nagbibigay diin sa pagiging manlilikha ng Diyos. God is the creator God. God is the creator and sovereign God. So mababasa natin sa Genesis chapter 1, in the beginning, God, Elohim, no? It speaks of God as the creator. It speaks of God as the sovereign ruler of everything. So, binibigyang diin doon, nung ginamit yung salitang Elohim na ang Diyos ay may otoridad na mag-demand ng anumang bagay mula sa kanyang nilikha. At sa pagkakataong ito, meron siyang karapatan at may otoridad na mag-demand kay Abraham na ialay maging ang kanyang sariling anak. Ganun pa man, mga kapatid, matapos na ipakita ni Abraham ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Diyos, bumalik yung author ng Genesis from verse 11 onward doon sa covenant name na Yahweh. Ang ginamit na doon ay Yahweh. At it appears from verse 11 onward, signifying the fulfillment of the relationship and promise within the covenant, and thus later spare the life of Isaac and provides a substitute. So, yun po yung halaga
no? Dito, pinakita yung kanyang Elohim, at meron siyang karapatan, meron siyang otoridad na mag-demand. Noong nakita ang pagsunod at katapatan ni Abraham, ay pinakita rito yung katapatan naman ng Diyos na gumanti ng substitute para hindi mapahamak ang kanyang anak bilang isang Diyos na nakipagtipan kay Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Now, sigurado tayo mga kapatid, sa perspective ni Abraham, yung test na yan ay undeniably real. Diba? Diba palang, siguro nanonood tayo ng mga palabas sa TV na yung mga quiz test, no? Parang meron din yan yung Family Feud, no? 'Di ba pinapakita na yung sagot. Yung mga nanonood, alam mo na yung sagot dun sa tanong, pero yung contestant hindi nila alam. No? Yung sagot, naka-hide sa kanila 'yon. Ganito yung pangyayari kay Abraham. Tayo pag binabasa natin yung kwento, alam na natin yung buong kwento. Nakikita natin yung buong larawan. Alam na natin kung ano yung simula at katapusan. Pero kay Abraham, hindi. Ito ay isang totoong pagsubok. Ito ay isang bagay na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa bawat yugto ng kanyang mga hakbang patungo doon sa bundok ng Moriah na doon ay iaalay niya ang kanyang sariling anak. Imagine the horror that must have gripped Abraham's mind when he received that command. And every step, sa bawat hakbang, papalapit sa lugar ng sakripisyo, ay natitiyak natin napupuno ng bigat sa kalooban at kapighatian sa kanyang puso as he wrestled with the incomprehensible demand and the love that he had for his son. Yet despite of these feelings, despite of this dread, he moved forward in faith and in obedience. And I have 4 things to say about the obedience of Abraham. First of all, it was a painful obedience. Verse 2, take your son, your only son, Isaac, tapos yung sunod na salita, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Isipin niyo yan mga kapatid. Painful yan. Ang Panginoong Diyos pa mismo nagsabi, dalhin mo ang iyong anak na minamahal doon sa lugar ng Moriah at siya ay ihandog mo. Isang handog na susunugin. Isipin niyo yung anak ng pangako. Si Isaac ay the child of the promise. Ito hinintay niya ng matagal. 100 taon na si Abraham nung may panganak si Isaac. Ito ang nagbigay tibay sa pangako ng Diyos na siya magiging ama ng maraming mga bansa. Mahal niya. Mahal niya ang kanyang anak. He loved his son so deeply. However, the real question is this. Sino talaga ang totoong mahal ni Abraham? Sino talaga ang higit na mahal ni Abraham? Ang kanyang anak na si Isaac o ang Diyos? Ito'y tanong na dapat din nating itanong sa ating mga sarili ngayon. Sino ba talaga ang ating mahal? Mahal ba natin ang Diyos ng higit sa sino man o sa ano man? Mahal ba natin ang Diyos ng higit sa mga tao na malapit sa ating buhay? Mahal ba natin siya kaysa sa mga magulang natin, asawa natin, anak natin, mga kaibigan natin, mga tao sa paligid natin, sa trabaho natin, sa negosyo natin, o sa maraming bagay? Sa mga paninindigan natin, anong mas mahal natin? Mas mahal ba natin sila kaysa sa Diyos o ang Diyos kaysa sa kanila? So dapat we have to push that question to our hearts also. Do we love the Lord more than anything or anyone else? Secondly, it was not only a painful obedience, but a prompt obedience. A prompt obedience. Isang dagliang pagsunod. Anong nangyari? Nang sabihin ito ng Diyos kay Abraham, sabi, early in the morning, maaga pa, nagsimula ng tuparin ni Abraham
ang utos ng Diyos. Maagang maaga, Abraham began to put his obedience in action. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi siya nag-delay-delay sa kanyang tugon doon sa utos ng Diyos na umaasa pa sana i-reconsider ng Diyos yung kanyang utos, na naman baguhin niya yung kanyang sinabi. No, sana naman ibahin niya yung hinihiling niya. Hindi yan ang ginawa. Sinunod niya. The demand was severe. But the response was superb. No hesitation. No delay. As someone once said, delay is the craftiest snare of Satan. Yun daw pagde-delay natin sa utos ng Panginoon, yan daw ang pinaka mabisang paraan ni Satanas para tayo ay ipahamak. Totoo yan, mga kapatid. Kaya baka may kinakausap ako dito, alam mo na kinakailangan mong manampalataya kay Jesus para sa kaligtasan mo, pero dinedelay mo pa. No? Inaantala mo pa. Sinasabi mo pa na saka na lang, bukas na lang, sa susunod na lang. Yan ay paraan ni Satanas, sapagkat ang paraan ni Satanas ay linlangin ka sa mga bagay na yan sa ikapapahamak mo. Maaring merong dapat mo nang gawin bilang isang Christian na may mga kasalanan ka na maaring dapat mo nang iwanan pa, talikuran mo na, pero you make a delay. Dahil dyan, unti-unting nananagumpay si Satanas para ikaw ay ipahamak sa iyong sariling ginagawa. And many have found themselves trapped in situations with no escape because they lingered. They make a delay. So don't make a delay. Ano mang bagay na dapat mong gawin bilang nagsasabing Christian, gawin mo na. Gawin mo na ngayon. Kinakailangan mag-commit ka sa church, gawin mo na. Don't make a delay. Because yung pagde-delay mo ay maaaring paraan ni Satanas para ikaw ay mahulog sa kanyang trap at mailagay ka sa isang kalagayan na hindi ka na makakaalis pa o makakatakas pa. So, yan ang unang bagay. At pangalawang bagay, painful obedience, prompt obedience. Pangatlo, persevering obedience. Alam niyo po ba na ang destinasyon mula doon sa lugar ni Abraham patungo ng Mount Moriah, ayon sa mga commentaries na nabasa ko, ay 45 miles ang layo, or 72 kilometers away. So it took 3 days to reach that place. 3 araw na paglalakbay. Diba? Minsan, haba na nun, 3 araw. Ako, minsan yung biyaheng 2 oras. Natatagalan ka na yan, no? Ano ba kalayo yung pupuntahan natin? 2 oras, 3 oras. Tagal naman. Pero ito, 3 araw ang kanyang lalakbayin. At dito makikita natin si Abraham, sinunod niya sa bawat detalye ang utos ng Diyos, at sa bawat pagsunod niya, sa bawat detalye nito, ito ay nagre-require ng perseverance. Nagre-require ng resolution. Kaya nga obedience was not accomplished overnight. Ang pagsunod ay pagsunod ngayon, bukas, at sa susunod na mga araw. Kaya pag sinabi mong Christian ka ngayon, dapat Christian ka pa rin bukas. Christian ka pa rin sa susunod na araw. Walang Christian noon. Di ba? Sasabi, alam mo, Christian yan dati. Born again dati yan. Walang ganun. Kung born again siya noon, born again pa rin siya ngayon. Born again pa rin siya sa susunod na araw. Kung bukas ay hindi na siya born again, mula pa sa simula, hindi siya born again. Mula pa sa simula, hindi siya Christian. Mula pa sa simula, siya ay hindi na totoo sa kanyang pananampalataya. The same also in terms of obedience. Obedience was not accomplished overnight. Obedience requires perseverance. Obedience is an ongoing commitment until you reach the end. That's obedience. But not only that, last but not the least, hindi lamang nakita natin dito the painful obedience, the prompt obedience, the persevering obedience,
the praise, obedience. Verse 5, then Abraham said to his young men, stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. So yung mga kasama niyang mga young men, habang sila'y naglalakbay, sabi niya, dito muna kayo, pupunta kami doon sa lugar na ito para sumamba. Para sumamba. Ang ganda ng attitude na yun ng kanyang, kaya niya ginagawa yung isang masakit at mahirap na bagay ay dahil ito'y pagsamba niya sa Diyos. Para kay Abraham, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang pagsunod sa mga instruction. No? Sorry. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang pagsunod sa mga instruction, kundi it is an act of worship. So brethren, every instance of obedience to God's will, whether visible to others or done in secret, whether small matters or significant challenges, is an act of praise and worship. Dapat natin tandaan yan. Yung maliit na pagsunod mo, yung pagsunod mo sa mga significant na utos ng Diyos, yung ginagawa mo, kahit walang nakakakita, o meron nakakakita, lahat yan ay act of worship sa Panginoon. Di ba sinabi ni Apostol Pablo, whether you eat, or drink, or whatever you do it for the glory of God. So that is the first heading. Let's go to the second heading, the submission presented. Now, alam nyo si Isaac, kung mapapansin nyo sa mga patriarch, mula kay Abraham at sa mga patriarch, si Isaac, hindi siya prominent figure among the patriarchs. Hindi siya prominent. Hindi katulad ng tatay niyang si Abraham. At hindi katulad ni Jacob na kanyang anak. Mas maraming mga pababasa tayong detalye sa buhay ni Jacob na anak ni Isaac. Mas marami pa doon sa kanyang apo na si Joseph. Di ba? Pero si Isaac, konti lang yung mga kwento patungkol sa kanya. Walang masyadong, may mga magagandang pangyayari, pero walang masyadong malaking, sabihin na natin, chunk ng kwento sa New Old Testament about Isaac. Sapagkat hindi siya inaalala sa kanyang mga ginawa, kundi inaalala siya sa kanyang mga tiniis. He is not remembered for his deeds, but for what he endured. Yet, in each stage of the unfolding story or narrative, he serves as a clear and unmistakable picture of Christ himself. Sa kanyang ginawa at sa kanyang pagtitiis, ipinapakita niya rito ang isang anino ng larawan ni Kristo. Unang-una, nakikita natin dito, he was a cherished son. Anong description kay Isaac? Doon sa binasa natin kanina sa verse 2. Sabi doon, si Isaac daw ay minamahal ng kanyang ama na si Abraham. Anong maalala natin kay Kristo? 2 beses binanggit, no, doon sa River Jordan, nung binautismohan si Kristo ni John the Baptist, at doon sa Mount of Transfiguration, kung natatandaan ninyo, yung tinig na galing sa langit mula sa Ama na nagsasabi, narito ang aking minamahal na anak. So makikita natin dito yung parallel, yung larawan, yung type ni Isaac at ng Panginoong Kristo. Pangalawa, I use the term carried load. Carried load. Pansinin natin, nung nandoon na sila sa paanan ng bundok ng Moriah, bababasa natin sa verse 6, ganito. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. And he took in his hand the fire and the knife, so they went both of them together. Napansin nyo? Yung dala-dalang kahoy nila, inilagay ni Abraham sa balikat ni Isaac para pasanin niya, patakyat doon sa mount
Moriah. Ano maalala natin? Ang Panginoon Kristo agad. Diba si Jesus Christ, nung siya ay naglalakad patungo sa bundok ng Golgota, ayon sa John 19:17, He carried His own cross to the place of execution. He carried His own cross to the place of execution. Siguro sasabihin ng mga iba, ay baka nag-i-spiritualize na masyado si pastor dito sa interpretation ko. No? Ini-spiritualize ko ba? Hindi, mga kapatid. I view it within the broader context of Scripture. Interestingly, yung mga Jewish midrash, yung midrash, parang kung tawagin ay Talmud, ang Hebrew Bible na sinulat sa wikang Hebreo, mayroong pong mga rabbi noon na gumagawa ng mga commentaries sa Hebrew Bible. Ang tawag doon ay Talmud o midrash. So yung mga rabbi, parang katulad natin ngayon, di ba? Pagka magbabasa kayo ng Bible o gusto nyo para maintindihan, babasa kayo ng mga commentary ni Matthew Henry, babasa kayo ng commentary ng mga kilalang mga commentators, no? May commentary ni John MacArthur o commentary ni D.A. Carson, commentary ng mga scholars. So, nung unang panahon, marami ng ganon, no? Marami ng mga commentaries noon na isinusulat ng mga rabbi. Ang tawag doon, midrash. At merong commentary sa Book of Genesis, ang kung tawagin ay Genesis Rabbah. Ang tawag sa commentary na yan. Dinidescribe nung sumulat noon yung ginawang pagpasan ni Isaac doon sa mga kahoy, no? Nadala-dala nila patungo ng Mount Moriah as, sabi niya, Isaac carrying the wood up to Mount Moriah as a condemned man carrying his own cross. Now, hindi niya tinutukoy si Christ dito sa kanyang interpretation. Sapagkat ang ini-interpret niya yung Old Testament. Pero sinasabi niya, tulad daw sa pagpapasa ng isang condemned man, yung nangyari kay Isaac, na pinapasa niya yung mga kahoy na gagamitin para sa paghahandog, paakyat ng Mount Moriah. So therefore, we can see the relationship between Isaac and the Lord Jesus Christ in His journey to the cross. Not only that, I call this one complete submission. Now imagine the feeling of Abraham. Imagine the feeling of Abraham. Nung sabihin ni Isaac sa kanya, Ama, narito na ang mga kahoy at narito na rin ang mga gagamiting apoy para sa burnt offering. Nasaan ang korderong ihahandog? Now, isipin niyo yung damdamin ni Abraham nung oras na yon, nung tanungin siya ng kanyang anak. Diba? Ang bigat nun. Pero imagine din natin ang damdamin ng ama nung ang Panginoong Kristo ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo at kanyang sinabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Now, it is reasonable to assume, brethren, nung si Isaac, nung oras na yon, na hindi na po siya isang maliit na bata. Hindi siya katulad siguro na ni MJ, o ni Teo, at saka ni, sino ba yan? Si Migs. Hindi sila ganon. Hindi sila maliit na bata. Teenager na siya. And therefore, kung teenager na si Isaac, habang tinatalian siya, meron siyang kakayanan na pumiglas. No, meron siyang kakayanan na maaaring mag-resist sa kanyang tatay. At meron din siyang kakayanan i-overpower si Abraham sapagkat matanda na si Abraham nung oras na yan. Yet Isaac did not resist. He willingly submitted to his father's will. Now similarly, Jesus entrusted himself fully to the will of his Father, offering his life as the ultimate and perfect sacrifice. So, nakita natin, cherished son, carried load, complete submission, and then conquered death. Now, siguro maiisip natin, bakit ko ginamit yung salitang conquered death?
one might argue na hindi naman namatay si Isaac dito, di ba? So how could he have conquered death? Wala namang literal na kamatayang nangyari sa kanya. Totoo naman yon, mga kapatid. However, pag kinonsider natin kung papaano inunawa ng writer ng Hebrews yung pangyayaring ito, magkakaroon tayo ng deeper perspective. Basahin natin. Hebrews 11:17 to 19. Sabi ron, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. And then, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. Nakita niyo paano in-interpret ng writer ng Hebrew yung pangyayaring yan? Sabi niya, yung nangyari daw na yung kay Isaac, nung i-offer na ni Abraham, yung kanyang anak. Alam niyo ba kung ano daw ang nasa puso ni Abraham? Kung ito ang aking anak, na magtutupad ng pangako ng Diyos na ako'y magiging ama ng maraming bansa, kahit i-offer ko siya sa oras na ito at siya'y patayin ko, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At sabi ng author ng Hebrews, at yun nga ang nangyari. Figuratively speaking, not literal, figuratively speaking, he did receive him back. And therefore, we can truly say that that incident was also an incident of triumph over death. Isaac experienced a figurative resurrection as Abraham's willingness to sacrifice him was met with God's intervention. In contrast, brethren, Jesus' resurrection was not figurative, but literal and actual. Namatay si Kristo ng totoo. Hindi ito figurative, hindi symbolical, kundi actual ang kanyang kamatayan. Siya'y namatay, ngunit siya'y nagtagumpay sa kamatayan at siya'y muling nabuhay. Ang comparison na ito ay nagbibigay diin sa katotohanan at the very early stage, doon pa lamang sa lumang tipan, sa panahon pa lamang ni Abraham, ay ipinapakita na sa atin na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan, kundi sa pamamagitan ng matagumpay na muling pagkabuhay mula sa mga patay. Pinapakita rito na pagdating sa katubusan, doon pa lang, hindi pa ito nangyayari kay Kristo, ay ipinapakita na sa atin na ang totoong nagbigay sa atin ng katubusan ay hindi lang yung kamatayan, kundi maging yung muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo mula sa kamatayan. At that very point in time, figuratively speaking, symbolically speaking, it was manifested to us at that early stage. So, yun po yung makikita natin sa second heading na submission presented. Let's go to the last heading, the substitute provided. And I have two things to say about this provision. First, provision by God appeared. That's number one. Abraham passed the test with flying colors. Si Jester kanina kinikwento niya yung mga experience niya sa training. Di ko alam kung ano yung nung nakapasa siya may flying colors ba, no? Hindi ko alam, meron ba? Pero kitang-kita natin dito na nung si Abraham ay nakapasa sa pagsubok ng Panginoon, siya'y nakapasa. Sigurado kung napakaraming medalya. Napakaraming flying colors. Pero alam niyo ba yung turning point dito sa kwentong ito ay yung nag-provide ang Panginoon ng isang substitute sacrifice. Di ba merong isang tupa o ram ang sabi rito na nasabit ang kanyang sungay sa isang puno, sa isang tinik, no? At ito'y
ito yung nasabit, hindi dahil nagkataon lang. Kasi maaaring tingnan natin to, nagkataon nga lang ba na nasabit siya ron? Sa dami namang lugar, no? Para masabit ang sungay ng isang tupa doon pa sa lugar na yon. Bakit doon pa? Ibig lang sabihin, niloob ng Diyos ang pangyayaring ito. It was provision of God's grace. And this event foreshadowed the ultimate provision, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Now surely, brethren, umuwi si Abraham, punong-puno ng pasasalamat ang kanyang puso, di ba? Punong-puno ng pasasalamat habang siya, of course, bago pa siya umuwi, no, habang ino-offer niya yung sacrifice, yung substitute sacrifice, sigurado ko, punong-puno ng pasasalamat, ng kagalakan ng puso niya habang ginagawa niya ito. In the same way, brethren, the sacrifice of Jesus, the Lamb of God, at Calvary calls us to respond with profound thanksgiving. So mamaya, meron tayong Lord's Supper. Sa Lord's Supper, hindi lang natin inaalala ang paghihirap ni Kristo. Sa Lord's Supper, sineselebrate natin ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Ito'y sineselebrate natin ng may kagalakan. Hindi tayo nagsiselebrate ng may kalungkutan. Hindi tayo naglo-Lord's Supper na malungkot. Hindi tayo naglo-Lord's Supper parang may namatayan, no? Hindi tayo naglo-Lord's Supper parang merong nanonood tayo ng sinakulo, kundi naglo-Lord's Supper tayo ng puno ng pasasalamat sapagkat may nagtagumpay sa kamatayan. At dahil sa kanyang tagumpay, tumanggap tayo ng kapatawaran, ng paglilinis sa kasalanan, at ng kaloob ng walang hanggang kaligtasan kay Kristo Jesus. The provision by God appeared, last but not the least, the promise of God authenticated. At the conclusion of the story, from verses 15 to 22, God reiterates His promise, replacing the prospect of barrenness with the promise of abundant fruitfulness. Di ba? Yung prospect dito, sigurado, no? Iniisip ni Abraham, pagdating ko dun sa Mount Moriah, wala na akong anak. Wala na. Tapos na ang lahat ng kwento patungkol doon sa pangako ng Diyos sa akin. Maaaring yun na nasa isip niya. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, umuwi siyang punong-puno ng pagpapala. Umuwi si Abraham hindi empty-handed. Instead, he went home with renewed and more certain assurance of God's promises. God's promises are always steadfast and unchanging. Alam nyo, maraming pagkakataon, tayo ay naliligalig sa mga trahedya na ating nasasaksihan sa ating kapaligiran, mga pagsubok at mga kahirapan at kapighatian na ating pinagtitiisan. Naapektuhan din tayo sa mga political unrest na meron dito sa ating bayan. And by the apparent fruitlessness ng mga efforts natin. Siguro, matagal mo nang pinagpipray na makakilala sa Panginoon yung member ng family mo. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Matagal mo nang pinagpipray na baguhin ng Panginoon ang takbo ng buhay ng isang taong ito, pero wala ka pa rin nakikitang bunga. However, tandaan natin mga kapatid, the fulfillment of God's promises is not dependent on our circumstances or what is happening around us. It is grounded in His unchanging character. Nung ipinanganak si Jesus, nabuhay, namatay, at muling nabuhay, God fulfilled the promise of redemption. Ngunit babalik uli si Jesus. At doon ay kanyang tutuparin ang pangako ng ultimate consummation, ang kahustuhan ng lahat ng bagay. Kaya nga, masasabi natin na ang totoong mga Kristiyano, ang pinakamapalad na tao sa sangsinukob na ito. Ang tanong na muli ay dapat itanong, at huwag nating pagsawaan ang tanong na ito, ako ba'y kabilang sa mga taong mapalad? Don't dismiss this question as repetitive or dull. It is a serious inquiry. Ang pangako ng Diyos ay pagpapala ng kaligtasan para doon sa mga nakay Kristo, para sa mga tinubos ni Kristo.
at sa mga taong patuloy na magpapasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo. Kung hindi ka kabilang sa mga taong yan, ibig sabihin ikaw ay kabilang sa mga taong mapapahamak. Kaya tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ako ba'y kabilang sa mga taong mapalad? Kung ikaw ay kabilang sa mga taong mapalad, wala kang ibang dapat gawin, kundi purihin, luwalhatiin ng Diyos at paglingkuran siya habang may lakas ka. Gamitin mo at ubusin mo ang iyong lakas sa paglilingkod sa Kanya. Bilang pasasalamat. Ngunit kung wala ka pa kay Kristo, anong hinihintay mo? Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi, sapagkat kapahamakan ang naghihintay sa mga taong wala sa Kanya. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mo na aming napagbulayan sa hapong ito, may kinalaman sa buhay ni Abraham, at nakita namin kung gaano ito may kaugnayan sa kanyang kabuuhang larawan sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa amin bilang mga makasalanan. Salamat, aming Panginoong Diyos, sapagkat doon pa lamang, at the early stage, sa New Old Testament, ay you have shown to us na ang batayan ng kaligtasan at katubusan ay hindi lamang sa kamatayan, kundi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Na siyang inilarawan sa buhay ni Isaac, na nung oras na yon ay nasa moment of death. And yet, figuratively, you have taken his life back. Maraming salamat, aming Panginoon, sa katotohanan ito. At kami na mga nanampalataya kay Kristo, nasa amin ang lahat ng dahilan para kami ay maging masaya at maglingkod sa inyo ng buong buhay namin habang kami may lakas, habang taglay namin ng kakayanan na meron kami ngayon. Huwag naming aksayin ang mga panahon sapagkat alam namin, mabilis lamang ang araw, mabilis lamang ang mga oras, maikli lamang ang buhay. Darating ang araw, haharap kami sa iyo. At sana, ang mga panahon na ibinigay mo sa amin, ay huwag naming aksayahin, gamitin para sa kalwalatian ninyo, para sa interes ng iyong kaharian, para sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, para sa pagpapatibay ng iyong iglesia, aming Panginoong Diyos. At sa mga wala pa sa iyo, kilusin mo sila, aming Panginoon, upang sa ganun sila rin ay lumuhod sa harapan ni Kristo at manampalataya sa Kanya. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.